Napag-usapan natin ang patungkol sa pagkikwento nitong si Dagruel na hindi niya naman daw ginusto makalaban itong si Demon Lord Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa may description. Dahil sa ginawa nga nitong si Ruminas sa may tatay niya na si Twilight Valentine ay biglang pumasok sa isip nitong si Dagruel ang patungkol sa mga sariling anak niya. Kasi na-sense nitong si Dagruel ngayon na naandito sa may battlefield na ito ang kanyang tatlong anak na sila Dagora, Liura at Deborah. Even though kalaban niya na ngayon itong tatlong ito, ay curious itong si Dagruel sa kung paano na itong mga ito makipaglaban. Dati kasi, hindi naman sila tinuruan nitong si Dagruel ng kahit na anong technique sa paglaban sa isang battle. Malalakas sila kasi sila ay anak ng isang Demon Lord. Pero when it comes to skills, ay walang ka-skills itong mga ito. Para lang sila mga ordinary na mga Demon Lords. At sigurado, itong si Dagruel na sa isang tunay na gera ay hindi tatagal at hindi makakasurvive itong tatlong ito. Mahal naman daw nitong si Dagruel itong mga anak niya. Pero wala siyang expectation sa kanila. At ang dahilan pala kung bakit hindi niya sila personally na tinuruan kung paano nga makapaglaban dahil hindi niya gusto na one day itong mga ito ang pumatay sa kanya na katulad ng ginawa nitong si Ruminas sa kanyang sariling tatay. Although hindi naman tinuruan ni Dagruel itong mga ito hindi niya rin naman sila pinagbawalan na magsimula ng kanilang mga training. Kasi para kay Dagruel daw susundin niya ang kanyang sariling landas. Kaya sundin din daw nitong mga ito kung ano sa tingin nila ang para sa kanila. At para magawa nitong mga ito kung ano talagang gusto nilang gawin ipinadala itong mga ito nitong si Dagruel kay Demon Lord Rimuru para dun sila makapag-training dahil kailangan daw nila ng lakas para harapin ang reality. Then nagsalita itong si Fen. Sabi niya sa kanyang kuya paano na daw yung mga pamangkin niya. Kaya nag-reply itong si Dagruel sa kanya na naiintindihan niya daw ang concern nitong si Fen sa kanila. Pero kapag humarang daw itong mga ito sa kanilang daanan hindi daw nila ito papakitaan ng mercy. Maganda rin naman daw yon para sa may tatlong ito na maka-experience nga sila ng isang tunay na battle. Tahimik na lang na humiling itong si Dagruel na sana daw nakapag-train itong mga anak niya at naging strong enough itong mga ito para hindi ma-intimidate man lang sa kanya. Walang hesitation itong si Dagruel. Balak niya talaga na i-fulfill itong kanyang duty. Very simple and straightforward na katulad ng isang tunay na warrior. It's only a matter of time bago tuloy na mag-all out itong mga titans. Ngayon balik naman tayo sa may point of view nitong sila Adalman. Handa na makapaglaban ngayon itong team nitong sila Adalman at itong team nitong sila Shion dito. Nagsalita itong si Shion sa mga anday sa kanya. Sabi niya naririnig naman daw siguro siya nitong mga ito at siguro naman daw naiintindihan na nila kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Kaya nagsigawan itong mga subordinates niya. Nananakawin daw nila ang mga equipments ng mga kalaban at itatabi daw nila itong mga equipments na ito. Tumango naman itong si Shion sa kanila tapos ngumiti siya. Mukhang nabasa na daw nitong mga ito kung ano ang gusto niya mangyari. Dalawang faction ngayon ang under nitong si Shion. Ang una ang Yomigaeri na kanyang original army. Ang ikalawa naman ang Shion's fan club na surprisingly dumami rin ng members to the point na pwede na nga rin silang mai-consider na isang ganap na army. Kaya talagang na-realize ni Shion na kailangan niya ng way para mabigyan ng mga equipment itong mga subordinates niya na ito. Hindi niya na daw pwedeng hayaan na ang mamroblema itong sila Gobzo. Dati pala nagkaroon na ng kasunduan itong mga andi sa kanya na malalakas naman daw ang bawat isa sa kanila. Kaya kanya-kanya na daw sila ng diskarte kung paano sila magkakaroon ng kani-kanilang mga equipment. Kaya unlike the other groups na well-equipped at pare-parehas na mga gamit kagulo itong kina Shion. Kasi ang ilan sa kanila walang gamit. Ang ilan mababa ang level ng gamit. At yung iba naman na mga senwerte nakakuha na mas maganda. At least kung ikukumpara din sa may iba. Pero ito na daw ang time para maayos itong problema nila na yon. Kaya nakawin daw nila ang mga kagamitan nitong kanilang mga kalaban. Si Gobzo lang ang nakaisip sa mga nandito na maaaring mapagalitan na naman sila later on nang dahil dito. Pero since palagi naman daw sila napapagalitan parang wala na rin ito kay Gobzo. Nag-agree na lang siya sa kagustuhan nitong kanyang master. Hindi allowed ang mangloot ng mga civilians.
Pero kung ang kalaban naman daw ang i-disarm nila para ma-neutralize itong mga ito, wala naman daw dong kaso. Sa makikita daw kasi natin sa ginawa nitong si Adalman na pag-take niya ng mga weapons ng mga Imperial Army, wala naman daw naging problema. At mukhang commander daw ang magde-decide kung anong gagawin nila sa mga makukuha nilang weapons. Kaya naisip dito nitong si Shion na kung si Adalman nga daw nagawang mabigyan ng magagandang equipments ang bawat isa sa mga subordinates niya, sigurado daw siya na pati daw siya kaya ring gawin yon. Mataas ang self-esteem nitong si Shion. Naisipan niya na nung una na magpatulong patungkol dito sa kanyang lord na si Rimuru. Pero nagbago na ang isip niya ngayon kasi kapag ginawa niya daw yon, baka isipin naman na napaka-spoiled niya. In this respect, makikita natin na nag-grow up na rin itong si Shion. Pero marami pa siyang kailangan ng mga matutunan kasi halos bata pa rin siya. Isa na ang patunay dito yung gagawin niya ngayon na pagnanakaw sa kanilang mga kalaban. Nakita nitong sila Shion na marami sila ngayong makukuha kaya na-boost ang kanyang moral pati na rin ng kanyang mga kasama. Mga giants nga kasi ang mga kalaban nila kaya ang ibig sabihin nun malalaki yung mga armor nitong mga giants na ito at marami silang ma-harvest dito ng mga matitibay na metals. Pwede nilang kuhain itong mga materials na ito at dalahin ito sa may Tempest para ipasukat sa bawat isa sa mga anday sa kanya. Ang bilang ng Yomigaeri nitong si Shion less than 100 lamang pero lahat sila ay treated as an executive. Pero tama lang daw yon kasi ang pinakamahina daw na member nito ngayon i-classify pa rin na A-rank nitong si Rimuru mismo. Ibig sabihin malalakas talaga sila kasi ang average giant nga halos B-rank lang pagdating sa strength level at malayo ang strength ng B-rank sa may A-rank. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.